Okay. Okay. This is DVCU, the voice of Christian Unity. Kini ang tingog sa Kristohanong panagpaniusa. The station that cares for the whole body of Christ. Ang istasyong nagpakabana sa kinatibuk-ang lawas ni Kristo. Tune in for many informative biblical teachings from Genesis to Revelation and Christian music, classical and contemporary. Paminaw sa daghang mga pagtulunan giskan sa Genesis hangtod Apokalipsis og mga Kristohanong mga awit karaan ug bag-ong alawiton. The Lord's Prayer in John 17 is its inspiration of this station. Ang pag-ampo sa Ginoo sa Juan 17 maoy inspirasyon ni ining istasyon. Shalom and God bless us all. Narito na po ang programa sa online radio na kikilatis ano ang nasa isipan nila patungkol kay Manny. Si Manny po ay isang born-again Christian at nais niya maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagkapangulo ng ating bansa at lipunan. Is the Pacman God's candidate? Si Manny po ba ay kandidato ng Diyos? Si Pacquiao ba ang kandidato ng Diyos? Itong programa po ay para sa mga nagsasabi na sila ay anak ng Diyos o born again, na naniniwala na ang Biblia lamang po ang tanging haligi ng katotohanan. Bilang mga anak ng Diyos, ano po ba ang ating tungkulin sa bayan at lipunan? Ahayaan po ba natin na ang sanlibutan ito ay patuloy na rindahan ng dyablo? Sabi ng Biblia sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat ang dyablo ay nagkakasala na buhat pa sa pasimula. Ang anak ng Diyos ay nahayag sa dahilang ito upang wasakin niya ang mga gawa ng dyablo. Tayong mga anak ng Diyos ay dapat na tumindig at lipulin ng gawain ng dyablo. Sa ating mahal na bayan na walang ibang bansa para sa ating mga Pilipino, ilagay po natin sa palasyo ang ating kapatid sa Panginoon bilang isang forerunner of the coming kingdom of our King of Kings and Lord of Lords. Magkaisa po tayo na iluklok ang ating kapatid. Sabi doon sa Proverbs chapter 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Si Pablo nagsasabi, of course, in Galatians chapter 6 verse 10 from the NIV, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na naman po ang ating programang sinasabi ng iba ang ating kandidato. Kandidato ba siya ng Diyos? This is a very controversial presidential balls that we have because para sa kanila itong tumatakbo na ating kandidato ay hindi daw karapat-dapat. And tonight, of course, we have again our guest here in our station, Pastor James Villegas and Pastor Joshua. Actually, this is just the first time that I saw you, Pastor Joshua. And nakalimutan ko yung apelyido. JCAD. Wait, naku, butang-utan mo yung ngalan diha. Okay, mga Cebuano po sila. At of course, sabi pa ni Pastor Pastor Nestor Pakulba na magsalita po daw tayo ng Tagalog para maintindihan tayo sa buong bansa.
Dahil minsan sasabi ko yung sa prayer meeting namin sa mga activities namin dito, sasabi ko sa mga kasama ko, when we speak Cebuano, our audience is Cebuano. Kung magsasalita tayo ng waray, then waray yung audience natin. Kung Tagalog, yung audience natin, mga Pilipino. But when we speak English, our audience is the world. Because of course, our ministry here is for the world and for the body of Christ. And when we speak in tongues, our audience is heaven. Joke-joke lang, but may katotohanan din yan. Okay, so actually, I think this is now our 8th or 9th episode regarding this controversial issue. Of course, narito sa aking likuran yung ating topic. The main topic, actually, the main program is the Pacman God's candidate. I write the because parang nomenclature lang yung Pacman dahil kung sabihin natin is Pacman God's candidate, pangalan na niya yun. Pero of course, the Pacman, that is just referring for a nomenclature of Manny Pacquiao. At yan talaga yung kanya, yung doon sa kanya, sa boxing arena, yung tawag sa kanya ng mga announcer. So, salamat po sa Panginoon na mayroon tayo naman magigiting na mga pastor, mga alagad ng Diyos, na atin pong tatanungin, bakit si Pacquiao? Bakit naniniwala po ba kayo o tayong lahat? Dahil ngayon pa lang tayo nagkaganito na mayroon talagang nagpapakilala na siya talaga ay born again, siya talaga ng anak ng Diyos na inihayag niya ang kanyang hangarin na gusto talaga siya na maging pangulo ng bansa dahil mayroon siyang sabihin natin he has his agenda as far as for the development of our country, for the prosperity of our nation. So, ngayon po ay mayroon akong kukunin ko muna yung questionnaire ko, ha. Nakalimutan kukunin kanina. Kanina, okay. Mayroon akong questionnaire dito. Okay, dito na. Praise the Lord. Okay. Okay. Narito na. Hallelujah. So, ito yung, actually, yung ginagawa natin dito is question and answer and interview. Pero dalawa kayo. Minsan, yung tanong ko para sa yung dalawa, minsan, isa lang sa iyo ang sasagot at iba yung, yung isasagot ng isa. Yung question. Dahil sabi ko, baka mangupya sila ng ng sagot sa isa. No, just joking. Can you hear me? Narinig niyo ako, klaro? Klaro po ba ako sa inyo dyan? Pastor James? Okay. Klaro. Okay. Klaro. Okay, so sa umpisa, ay talagang nakalimutan ko magpakilala sa inyo. Pwede kayo na lang magpakilala sa inyong sarili. At unahin ko muna si Pastor James, then si Pastor Joshua. Okay? So, Pastor James, ikaw muna ang magpakilala sa iyong sarili. At of course, pagkatapos si Pastor Joshua, then tutuloy tayo sa ating discussion or interview ngayong gabi. Dahil this is one of our purpose. The purpose of this program is voters education. At malaman ng ating mga botante sa buong bansa kung sino ang karapat-dapat o dapat natin na paupuin sa ating sa Malacanang. Okay, Pastor James. Magandang gabi sa lahat, no, yung sa naka-view ngayon, yung naka-live streaming. Good evening. I am Pastor James Villegas II. I am pastoring a church here in Cebu City. My church name is Jesus Christ of Nazareth Church, Pioneering Church, an independent church. So, kasali po tayo sa kausa, no? Sa full support kay Manny Pacquiao.
Okay, so Pastor Joshua, ikaw naman ang kapakilala. Hi, good evening, blessed evening to everyone, lahat ng mga nakikinig at nanonood sa live streaming ng program mo, Pastor Levi. I'm Brother Joshua Cruz Armamento, President and Chairman of JCAD or JC Armamento Development Incorporated. At the same time, Pastor of Greater Grace here in Cebu. Maraming salamat for having me dito sa program mo, Pastor Levi. It's nice to be with you. Okay, so is it, am I right to say that mayroon din kayong istasyon ng radyo or ano? Salamat sa Opo, okay. So salamat sa opo. We pagpaunlak mo sa have akin. a radio station. Yes, yes. Thank you, Salamat. thank you. Salamat sa Ginoo It's my na pleasure. salamat sa Ginoong sabi pa ng Tagalog, pinaunlakan mo ako ng ng imbitasyon ko kasi alam ko busy po kayo at talagang para sa akin karangalan ko po na nandito kayo sa ating. Actually, this is not actually not a full-fledged radio station, online lang, but I'm just praying that one day this will become really, what is this? Full-fledged, yung talagang mapakikinggan na talaga sa mga transistor radio. I have just started this Amen. ministry because Amen. this is a Amen. ministry. Yeah, this is actually a ministry. I started this at I think early this year, March. Yeah, together with friends from the US and others. And itong ginagamit ko talaga, salamat sa Panginoon na yung anak ko ay may gift. Siya nag-set up nito. I am using 3 monitors at parang totoong radyo. Online lang. Pero at least maybe next year, God willing, Amen. as the Lord provides, I will be having that talaga, radyo talaga. Okay, so umpisa po. Amen. Okay, umpisahan po natin ang ating talakayan ngayong gabi dahil lumalalim na po ang gabi at pagkatapos po natin ng natin live streaming natin sa FB ay i-upload din natin ito sa YouTube. I have my YouTube channel, Studio DVCU PH, and you can subscribe so that you can follow all our videos. Okay, for tonight, question, Pastor. Siguro pa dito muna kay Pastor James. Okay, siya yung senior siguro. Inuuna ko muna yung senior. May seniority dito sa atin. No? Yan ang gawain ko dito. Kung, Go. sino ang senior, siya ang mauna. Uh, Okay, so ito yung tanong, Pastor. Dahil palagi akong tinatanong ko ito sa mga guest ko at parang dagdagan pa natin yung mga explanation na tanong nito na sabi ng karamihan kahit yung mga Kristiyano mismo, even the born again Christians, even those who are ministers of the gospel, sabi nila hindi daw tayo dapat na mga Kristiyano sumausaw o sumali sa sa politika dahil marumi daw yung politika. At tayong mga Kristiyano ay mga banal po tayo, hindi po tayo gagamit pa siguro sila ng verse na we are not going to conform to this world, but of course be transformed by the renewing of your mind. So, bakit Pastor James na sa anong palagay mo na bakit daw totoo ba yan? Sang-ayon ka ba sa kanila na hindi tayo dapat mga Kristiyano sasali? Okay, take it away, Pastor James. for my own opinion, dapat tayo sasali sa government or electing government officials. Kasi kung babtahin natin yung aklat ng Revelation, so ang message doon, isa sa mga message doon is contribution. So kung hindi tayo sasali, para din tayong walang contribution sa mundo.
So, Mm. as a pastor, mayroon tayong contribution sa community, sa country, especially sa bayan natin. So, sa palagay ko, matutuwa ang Panginoon natin ah, sa gagawin natin na may nakukontribute tayo. For example, yung may isang yung may isang plant na tinaniman ng limonsito at saka may tumubo na ah, yung weeds, ano yun, damo. Oo. So, ah, ang limonsito, ah, ang kalamansi, parang matagal tumubo. At saka yung damo, ang lakas tumubo. Pero madaling tumubo, pero madali ring mamatay. Pero yung limonsito, no, they are living together in one pot. Kalamansi, Pero yung kalamansi. limonsito, Kalamansi para yung ba kalamansi, ayan. matagal tumubo, pero mayroon siyang contribution kasi magagamit yung bunga niya, yung Mm. kalamansi. So, ganun din ang pananaw ng Panginoon natin. No? Panginoon natin, parang He will be happy or He will be excited when God see His people na may contribution talaga sa surroundings around us, no? Kaysa yung halimbawa yung sa damo, hindi mahahappy yung nagtatanim kasi wala yung silbi. Hindi katulad ng limonsito na kahit matagal tumubo, pero ang bunga magagamit natin o calamansi juice. So ganun din ang pananaw natin na as we read the whole book of the book of Revelation, mayroon doon na nakasulat, there is contribution, no, especially that we are in the last days. Kailangan we will be involved, no, that we will make a difference, no, in this world, because the Lord says, occupy till I come. So Amen. kung wala tayong contribution, kung wala tayong magagawa, para lang tayong naghihintay, kung wala tayong silbi. So sabi ng Biblia, occupy till I come. Amen. So hindi pa man naparito si Ginoong Jesus sa second time or the second coming of Jesus. So we will all may pakialam tayo kasi bayan natin ito eh. No? At sa katangian ng isang tunay na Kristiyano, yung patriotic, may pagmamahal sa bansa o sa bayan natin. So we have to do it because pag hindi tayo, if we don't do our part, ang maapektuhan dito ay yung mga anak natin, yung mga apo natin, no? Baka magkaroon sila ng mga leaders na hindi karapat-dapat. So, ngayon ang panahon at tayo ay mag-involve, tayo ay mag-contribute para yung prophecy, no? Kasi maraming mga prophets na nag-prophesy about the destiny of the Philippines, the sending nation, the missionary sending nation. Jesus reigns in the Philippines. But how can we do it? So, ano ang gagawin natin? So, elect righteous, less even presidentable or candidate in order that Jesus will reign in our nation. Kasi pag mag-elect tayo ng mga unrighteous, yung mga walang takot sa Diyos, paano maka-reign si Jesus? Kasi mayroong mga prophetic declaration na gagawin ang Pilipinas na parang example or para makita sa lahat ng bansa sa buong mundo na kapag pumili tayo ng karapat-dapat, yung may takot sa Diyos, yung less evil or mayroong compassionate heart, then ang buong mundo makikita that
Jesus will reign in our country, first in the Philippines, and it will scatter throughout all nations. Bakit? Kasi napili tayo ng Pangulo na karapat-dapat. Okay, so talagang napagaganda po sa iyong explanation bakit tayo dapat na makialam. Hindi pabayaan. Dahil yung introduction ko sabi ko, makialam na tayo ngayon kasi itong bansa natin sa atin lang ito, mga Pinoy, para lang sa atin ito, mga Pilipino. At kung pababayaan natin, ihayaan natin yung mga korap, Hindi tayo yung walang pakialam. Talagang makialam talaga. Okay, so talagang napakaganda po ng sagot ng ating pastor na kailangan tayo makialam. Gumawa siya pa ng example sa sa kalamansi at saka yung damo. Okay, that of course God is looking for us. God is watching us na tayo ay yung kalamansi. Tayo talaga ang yung God is the one who is tending us, is caring us. Makita tayo na magamit tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Talagang makialam po tayo mga kaibigan, yung mga Kristiyanos mismo doon sa Facebook ko, yung kanila, Pastor, tama na yan, may Jesus na tayo, hindi na dapat si Pacman magkandidato. Tayo rin hindi na may kisawsaw. Sabi ko, of course, I have my own answer. So, Pastor, kang Pastor Joshua. At alam ko na ang iniisip mo ay tulad din yung tanong ko dahil maganda itong talagang tanong na ito. At kahit isang tanong, marami, iba-iba yung kasagutan natin nito dahil meron tayo kanya-kanyang opinion at talagang magaganda yung opinion natin. Okay, Pastor, the same question for you. Na bakit tayo mga Kristiyano ay talagang, sabi pa ni Pastor kanina, bakit tayo makikialam sa politika? Okay, sa'yo yan. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Levi. Magandang gabi din, Pastor James, lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Dapat tayong makialam. If we go back to the story of David, there was Goliath who was challenging the people of God, the Israelites. And this giant was so condescending na medyo napiko na at nakialam si David. Imagine, David was not part of the army of the Israelites. He was just there. Naghatid lang ng pagkain, pinahatid lang. Tulad natin, no? As Christians, we have our Lord Jesus Christ, who is our King. Kung yung namamahala at nagpapatakbo ng government natin are condescending people at yuyurakan na lang ang kapakanan ng mga mga Kristohano, ng mga anak ng Panginoon, makikialam na tayo just like what David did. Nag-volunteer kay King Saul and sabi niya, ako nga. So I think we are on the same platform today, mga Christians. Please don't forget Isaiah chapter 9 says, unto us a child is born. This is a prophecy about Jesus Christ. Unto us a child is born, a son is given, and all the government will be under his shoulder. So, paano magiging under his shoulder? Kung hayaan natin yung mga kampo na taga-Diablo ang nasa uupo sa gobyerno, na walang takot sa Panginoon. You know, of all the candidates, kaya ako excited dito, Pastor Levi at Pastor James, because sana discernment papasok, wisdom papasok sa mga anak ng Diyos. Ito lang mga kapatid. Sabi sa Proverbs chapter 9, no? Ang sabi ng Proverbs chapter 9, the fear of the Lord. 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Doktor ka man, inhinyero ka man, whatever, accountant ka man, you only have knowledge if you don't have fear of the Lord.
because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. And of all the candidates, of all the presidentiables today, ang kapatid natin na si Manny, ang very vocal, and we can see in his life that he has that fear of the Lord. I met him personally. I talked to him because of MPPM, na isa tayo sa mga opisyal. I spoke to him, and makikita mo talaga yung heart ni kapatid na Manny. He's really like after God's heart. He has that heart. So sa akin mga kapatid, no, I saw the man, I see him, and I talk to him. Sayang itong isang David na nag-iisa. We will support him and be like him as well, just like we are in Christ. He is our King, and we should reign with him in life. Be part of the government. If we want a righteous government, the righteous children of God should be in the government, in that government. Kasi how can you expect a righteous government kung lahat nagpapatakbo dyan, walang takot sa Panginoon? How can we? Yes. Thank you, Pastor Levi. Okay, so talagang maganda yung opinion naman po na ating napakinggan kasi nga kailangan talaga. Yan sasabi ko paulit-ulit siguro na sasabi ko that we had been praying for a righteous leader. And we had been quoting that verse in Proverbs that says that righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to anyone. So how can a nation be a righteous when those who are in leadership are not righteous? So in order to produce a righteous nation, we need to produce or we need to have righteous leaders. Hallelujah. Amen. Yeah. Tama yan, Pastor Pastor Levi. Yeah. Just let me insert, please, if you may. Okay, it's okay. Siguro mayroong nakakaalam nito, but some wala rin, no. Yung pera ng Pilipinas, na mayroong salmo, may Psalms diyan na naka-quote na mapagpala ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. No. The reason that our peso has that word of God in there, it's because there's a Christian at the central bank. Amen. None other than Deputy Central Bank Governor Gunigundo. Siya ang nagpalagay niyan. So imagine lang, the reason why it's there because there's a Christian at the central bank. Yeah. The reason why there is Bible study at the Senate because we have Christian senators. Yeah. Imagine if we will have a Christian president. Yes. Diyan sa Malacanang mismo ang Bible study. Amen. Hallelujah. Yan na nga, isasabi natin pa ulit-ulit sa kanila sa ating mga kaibigan, mga pastor din, na tayo ngayon, ako actually, I am before, nung hindi pa ako nagre-resign, I am the Visayas Director of ACPEL. Yung ACPEL, ako yan, chaplains yan. At ako ang nagpa-process para makapasok sa mga agencies sa government para makapag-Bible study. Pero nabutan lang tayo ng pandemic, hindi ako nakapasok ng mga, punta ko DILJ, punta kami ng DSWD, ganun, pabalik-balik. Kasi nga, gagamit lang tayo ng sarili natin initiative na para tayo matanggap. Kahit na mayroon na kaming mga, we are as far as an organization, we are legitimate and kuhan tayo sa Security Exchange Commission, pero kailangan pati balik-balik doon. Yan sasabi ko sa nila, kung ang ating presidente si Manny ay nandoon, hindi na dapat tayo doon pabalik-balik. Gagawa lamang siya ng executive order. Susunod na yan. Madali na lang yan.
Oo. Totoo. Kaya ginawa ko actually ngayon wala na hindi na ako nag-active, nag-resign ako sabihin hindi ko na kaya pabalik-balik senior na tayo. Okay na lang ako sa bahay itong ministry ko nito actually I have reaching the world through this kind of ministry that I have and sabi ko hindi na ako maglalakad-lakad ng ganun nung ginagawa ko doon nakarating ako ng summer ganito gusto ko talagang establish na yung minister namin sa moral transformation dahil gusto natin lagi ma-transform yung natin yung bansa natin pero yung Amen. namumuno dahil hindi sila transform ay wala tayong magagawa we are as if we are rowing against the wind parang tayo True. namamangka na talagang inuubos natin yung lakas natin para makarating pero yung yung lakas ng hangin, parang Yolanda Hindi natin marating-rating. But when money is there, praise the Lord, wala na po. Sasabihin, gawa lang siya executive order, maggawa siya memorandum, circular, yung mga agency, yoyoko na yan, walang problema yan. Di ba? That's right. That's right. Tama, Pastor Levi. No, tama yan na observation. I have that realization, Pastor Levi, when I was in the States. Tapos sabi nung mga kaibigan ko, how do you expect your country to run properly when you guys, ang mga may alam, lumalabas daw at ang naiiwan daw nagpapatakbo sa mga local government, yung mga mahilig sa sabong. So, ang unang project daw is sabungan. So, how can you expect kung ganyan ang mamumuno, how can you expect a righteous government kung inuuna ang sabong, binubuksan ang sabong, ang simbahan pinasarado. And then we complain. We're barking at the wrong tree. We change the tree. Yeah, that's right. Tama? Amen. Oo. At saka, ewan ko kung alam niyo itong quotation galing kang Edmund Burke. Sabi niya, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Yan ang nangyayari sa atin. Yan sabi ni Pastor Pastor Saliti, sa Dulag, Pastor Resurrection Concebido. Supported din siya. Kasama natin dito yan isang episode natin. Sabi niya, kayong mga korap, wag na kayo makisawsaw dito. Dahil makorap kayo. Hindi kayo dapat sumali sa politika dahil ang dapat umupo dito yung talagang matitino, yung hindi makorap. Sila daw hindi dapat sumali sa politika, yung mga korap, yung mga hindi matitino. Tayo dapat mga Kristiyano ang nandyan sa politika o nandyan tayo sa gobyerno kasi of course it is proven, no? Basta yung mga namumuno ay mga Kristiyano 100% ay talagang matino. That is what happened to America, to US, to the greatest nation on earth right now. Dahil nga yung Bible talaga yung kuan nila. Although of course nagduka na sila, downslide na sila ngayon. Okay, ikaw Pastor James, anong may dudugang pa nimo o may may dadagdag before we go to another question? Okay. At saka yung i-add ko lang yung Amerika siguro kahit mga Christian community talagang bold na support kung ano ang gusto nilang suportaran na kandidato. Yung mga Christian community in America, bold sila na kung halimbawa kang President Trump, no? Sila bold sila na gusto nila makaupo si President Trump. Kasi pag majority sa mga leaders is Christian, parang yung malighten yung gawain natin. O parang hindi na mahirap yung gawain natin. Kumpara ngayon, puro tayo gawa, pasok tayo sa purpose o anong sa agency, government agency or sa mga education, sa eskwelahan, puro voluntary lang. No? At saka yung namumuno, wala silang heart na for pastors or sa mga taong gumagawa ng mga ganyan katulad natin.
So wala tayong makukuha maski anong halaga kasi parang they hinder marami na tayo nag-attempt na para mabigyan ng maski transportation allowance lang pero nahihinder kasi yung mga leader kasi yung leader walang puso sa mga Christian pastors sa mga Christian activities no pero kapag majority Christians ang nakaupo diyan maraming magagawa ang mga Christian community. For Amen. example, pwede tayo mag-create ng isang napakalaking crusade. No? So, pwede tayo makahingi ng tulong sa government. That's right. So, kung mayroon tayong mga evangelism activity, so, siguro yan ang para matutuo yung sabi ni sa ating Panginoon na maraming harvest. The harvest is ready, but the harvesters are few. So kung Christian leaders ang nakaupo, kung ano man dyan, parang mayroon na tayong boses sa government, mayroon na tayong representative sa ating mga activity dito sa mga gawain natin dito sa iba't iba nating mga churches. So, yan siguro ang maganda kung ang ating iluklok ay yung Christian leader, maraming magagawa ang mga Christian community yan. Amen. At saka tingnan natin, di ba, pag dito sa atin sa Cebu, how many millions ginagasto pag may sinulog? Di ba? Kwarta yan ng bayan. Ginagasto nila. Di ba? Alam natin yan. Bakit sila nagagamit? That is religious, hindi ba? At talagang yung daan. it is parang unfair ba? Ganon. 'Di ba? So kung yan ang Yun nga. paupo nito sa Panginoon tugot sa Ginoo nga Brother Manny, then yan sasabi ni Pastor James na the gospel will now become easy. As far as ministry is concerned. Okay. Okay, so pangalawang tanong po tayo. Ako, yung tanong ko is ganito. Ano po ba ang kalagayan natin ngayon, ating bansa, na nangangailangan tayo ng tulad ni Manny Pacquiao? Okay? Bakit si Manny Pacquiao ang gusto natin? Anong kalagayan ng ating bansa? So, umpisa natin Pastor James, then mamaya Pastor Joshua. Ikaw muna. Yes. Yung isang word lang ang makikita natin sa ating bansa, problema. May problema ang ating bayan. No? Especially yung sa economy. There are 23 million Filipinos below poverty line. Or 21% below poverty line. Meaning to say, kung ano ang daily wage or yung sahod, example, 500 yung anong tawag doon, yung minimum. If you are below 500, you belong to the poverty line. Kasi di-calculate na yan kung magkano ang magastos mo. So, for example, dito sa Cebu, yung minimum wage siguro dito is 450. So, yung sahod mo below 450, you belong to the below poverty line employee, no? And maraming walang trabaho. Especially ngayon na pandemic, may mga nagtrabaho na gusto nang magpakamatay kasi walang makain yung pamilya. Mayroong mga kulang ang pagkain. May mga tao na na-depress, na yung crazy, yung may mga tao na yung suicide na, no? Mayroong anxiety. So, dahil dyan sa unemployment natin ngayon, pero maganda, mayroon namang news na para bang
tumataas na yung employment natin ngayon, no? Kasi parang maluwag na ang pandemic. At saka homelessness, no? Maraming walang bahay, marami rang nakarenta lang ng bahay, nakatira na sa street, no? Nakatira sa ilalim ng tulay. So, ganoon ang sitwasyon natin sa Pilipinas, yung peace and order, no? Sabi daw nila sa panahon ni Duterte, maganda kasi makapasyal tayo sa daan kapag gabi. Sabi daw nila peace kasi pwede tayong gala-gala sa daan kapag gabi, pero kung tutuusin, no, marami ang walang tao kasi natatakot baka barilin, baka papatayin. Yun, no? Maraming killings o baka mapagkamalan lamang, no? Marami na yung mga krimen, yung mga killing. At saka yung ugat talaga, yung pinakamalalim, parang syndicated na yung graft and corruption, no? Kung tutuusin mo, taon-taon nag-allocate sila ng budget, no? Trillion. How many trillions yung budget for 1 year? Sabi ng mga specialist, in 1 year, mga expert, in 1 year, 1 trillion ang nanakaw, no? Na napasok sa bulsa lamang ng mga iilang mga tao, nanakaw 1 trillion. So for 6 years in term, so how many na yan nananakaw? 6 trillion. So kapag yung 6 trillion hindi mananakaw, pwede na yang ipagawa ng bahay. Amen. House and lot, yung mga walang bahay talaga, yung nakatira lang sa street, sa mga under the bridge, homelessness. So yung 6 trillion, napakadami ng magawang pabahay dyan, no? Tungod dahil lang yan sa graft and corruption, dyan siguro daghang maraming gustong makaupo sa pwesto kasi yon, no? Ano ito, malalim na ito, parang syndicated na ito, hindi na ito by the grace of God na lang ito. Isang tao lang, no, dapat yung may solusyon nito. At saka low morality, no? Marami na nag-live-in, parang wala ng sacredness yung marriage. Maraming mga teenage pregnancy. So, nakakalungkot po yung picture, no, sa ating bansa natin, yung mga nangyari presently sa bansa natin. So, dapat talaga it will be transformed, it will be changed 360 degrees. Amen. Kasi pag ang leader, compromiser, then Oh God. hindi ito masolusyonan, no? So dapat yung taong may takot sa Diyos, yung taong nakakilala ng tunay, no, sa ating Panginoon, yun ang dapat na makaupo diyan sa iluklok sa government. Amen. Yes, hallelujah. Talaga naman po, kailangan natin ang Manny Pacquiao kasi talagang yung graft and corruption, that is the one of the program of Manny na talagang lipulin talaga niya. Sabi, at kahit naman si Duterte, yan naman talaga yung kanyang yung kanyang programa, pero he accepted or he what is this? Tinanggap din niya na parang hindi niya nakaya na kuan niya. Dahil alam naman natin, mayroon din mga under the table. Kahit ngayon, kahit lang yung Parmale ngayon, yung present kayo ngayon na controversial, yung Parmale. At kung hanapin natin kung bakit ganon nandoon yan sa leader So, pag si Manny ang nandyan, 100%
as sabihin natin ay kahit naman si Manny sabi niya hindi naman natin siguro 100% pero at least mabawasan talaga na malaki, hindi lang kakaunti dahil talagang gagawin niya. So, Pastor Joshua, ito natin yung the same question, bakit si Manny yung dapat natin iluklok dyan? Bakit kayo nangangailangan kay Manny? Ano talaga ang nandyan kay Manny na makakatulong natin sa ating bansa na sabihin natin ay we will be elevated, we will be taken out from poverty and even graft and corruption. Okay, take it away. Amen. Salamat, Pastor Levi. Marcos tried Green Revolution during his time. Walang masyadong effect. Cory's time, they tried EDSA Revolution. No effect. Bakit? Because the root cause of the problem is spiritual. We should try a spiritual revolution. That's right. And who is the best leader to do that? Who has the winning streak of all the Christians today in the Philippines? Who has that leadership character? Una, sino ang Christian today who is known all over the world? Who can command the respect of other world leaders? Si Manny lang. Sino ang sa mga presidentiables today na merong takot sa Panginoon? Si Manny lang. Ang sinasabi ko, Pastor Levi, if Manny will lead us, will lead the Philippines, will lead the government, righteousness will reign because Christ is in the heart of Manny Pacquiao. That's right. Amen. And it's not Manny himself. It is God manifesting in Manny's heart. Nakikita natin ganyan yung qualities ni Manny is not his natural quality. It's the quality of Jesus. Yung matakutin and matakutin sa Panginoon, maawain sa kapwa, mapagbigay. No, he keeps no record of wrong. Ito yung klaseng leader that we need, who will not lead us only to some other things, but spiritually. Because when the spiritual realm, the spiritual problem is addressed, then everything physical will just follow. And there's no better leader who can do that except Emmanuel. And we know what's the meaning of Emmanuel. Yeah. God with us. God with us. Before Manny was born, I believe that God ordained this man to lead our country into the righteous land, the righteous government. Jesus should be lifted up in this country. Amen. And makikita ng buong mundo na Philippines, dahil may takot sa Panginoon ang leader, lahat ng mga tao may takot, lahat ng mga leaders in the local government ayaw nang magnakaw. Kasi yung pagnanakaw sa government, hindi yan makukuha sa mga police. We know that already. The law can never stop whatever is there. What can stop from people doing things is that Christ is in their heart. That's right. And they Transformation, yeah. They know na mali ito and God is giving me everything. Bakit pa ako magnanakaw? And I cannot bring this to heaven anyway. And sino lang ang makagawa niyan? Yung mga tao lang na may Kristo sa kanilang puso. Amen. Then, Amen. bakit ka magnanakaw na hindi mo naman madala yan? Amen? Amen. Yes. Kaya we need money in Malacanang. We need more pastors in Malacanang. We need more pastors in the Senate. We need more Christians in Congress. We need That's more right. Christians to take care of the local government unit. Yung mga Amen. mayor, yung Amen. mga council, dapat nakaupo dyan yung may takot sa Amen. Panginoon. Amen. Amen.
Yes, that's right. Talaga po, praise the Lord. Yan ang dapat natin po mga kaibigan na isipin natin. Yan, of course, I had been saying also, sabi ko kung ang lahat ng mga namumuno sa ating bansa ay mga Kristiyanos. Yan ang sasabi doon sa Proverbs chapter 29 verse 2 that when the righteous are in authority. Actually, the word the righteous in the The Hebrew, people rejoice. the people rejoice. The word righteous, the authority there in the Hebrew is Rab, which is actually, my translation is when the righteous multiply. Because the other translation in Cebuano, kung dumadami yung mga matarong, yung mga tuwid, the people rejoice. That is actually as far as the exegesis in Proverbs chapter 29 verse 2, na kung dumami yung mga matatakutin sa Diyos, yung mga righteous, then the whole land will rejoice. And that is what we Amen. need, especially those who are in leadership. When those who are in leadership are God-fearing and righteous, of course, biblical context. Dahil yung sinasabi, yung may friend ako kasi sa Facebook, Christian na ganin siya, pero sabi niya, yung isang kandidato, hindi ko lang pangmangalanan. Siya sabi niya na ito siya mas matino pa to kay Manny. Sabi ko, sorry, because as far as righteousness is concerned, that is the biblical way of proclaiming that the person is righteous is when he is in Christ. Not because na Amen. yung isasabi ko sa kanya yung Proverbs chapter 14 verse 12, sabi, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Sorry, isasabi ko yung mga Christian din, dahil doon talaga sila. Sabihin ko na lang, dahil iniisip nila kasi yung ginto daw ay mas mapa sa atin. Sabi ko, mas marami Oh, ang my ginto Lord. ng Diyos kaysa sa Amen. kanila. Amen. Amen. Kaya Oh. para siyang nasisilaw ba? They are, I don't know why. That's why we need prayers. Sabi ko sa kanila, nanliligaw sila ng landas eh. Actually, Oh. Pastor Libay, nakikita ko nai-expose talaga ang mga hearts ng mga Christians this time. That's right, No. that's right. Choosing between David and Saul That's right. is yeah. our situation today. Mm. Kaya my prayer is just like, Lord, please open the spiritual That's eyes right. of the Christians That's right. today. Yeah. Tama yung sinasabi mo eh. Yung context of righteousness. Ang That's sabi right. ng Bible, no one is righteous Yeah. except God. That's right. We are only righteous because of Christ. That's right. Yeah. So yung taong may Kristo, he is the righteousness of God through Christ. Mm. It's not righteousness of our works. We are just righteous in the eyes of God because of Christ. Yeah. So sino dito sa mga presidentiable na may Kristo? That's right. Hindi Amen. yung ito ang ginawa niya kasi ito wala tong kabit. Yan, I nagsasabi heard na. I heard that from one fellow Christian. Sabi niya, ito si ano kasi walang kabit. Ito si dati mayroong kabit. Sabi, you really don't know what righteousness is all about. It's not about our works. It's about the work of Jesus in the right. cross. Oo. That's Talagang so sad. nabubulagan talaga sila. That's why we need prayers. I said, we need to pray that our brethren, our brothers in the Lord, will be open to this truth actually. Because you have said that we are exposed. Dahil talagang nakakalungkot. Actually, as far as my ministry is concerned, I'm no longer in pastoral ministry because the Lord called me as far as my calling is concerned. I'm in the teaching ministry. And my ministry is for the unity of the body of Christ. And that's why I am, sasabi ko, masigasig talaga ako na itong programa ko. Dahil gusto ko talaga pagkaisahin yung mga Christians. Ginagamit ko yung mga bersikulo, Galatians chapter 6, verse 10, do good to all men, especially, sa lahat, especially for those who are in the household of faith.
I have exegeted that already, and parang kuha pa rin. But at least, what is important is, for me, is prayer. Dahil hindi natin sila madala sa debate. Dahil, sila parang they are close. Manid sila. Mm. Kaya nga sabi sa Prayer lang Proverbs, talaga. sabi sa Proverbs nga, Pastor, Pastor Levi, even if you grind a fool in a mortar and a pestle, you cannot remove the folly out of them. That's right. Only the word of God. That's Only right. the word of God. So we just have to plant the word of God, plant the seed, That's plant right. the seed, Yeah. and pray that God, the Holy Spirit, will just open our spiritual eyes Yeah. to see what's going on. That's But right. I'm really confident, Pastor Levi, Pastor James, kasi meron akong kaibigan na prophet from LA. He was here. Ito lang, ako lang, i-share ko lang to. Okay, Can I have okay lang. like a minute or Okay two? lang. Yes, yes, yes. I met this prophet in 2017. Sabi niya, in 2015, pina-prophesy sa kanya ni God na Duterte will win. So he doesn't know about Duterte, but God asked him to go to Davao and he prophesied. And indeed, after 1 year, nanalo talaga si Duterte. We met 2017, 2018. Sabi niya, this time of Digong's government, Digong is the judge. So this is the judgment period of the Philippines. Kikita mo, tinutukhang yung mga yung Punisher mga siya. corrupt, tinatanggal, kasi siya yung judge, siya yung punisher. Ang sabi niya, the next president, this was 2017, 2018, the next president of the Philippines is a man from nothing. And he will champion the Filipino language. Hallelujah. And the Philippines will become the lender and not the borrower. Amen. The Philippines will become so rich that we will be the lender. Yung mga ibang countries, manghiram na sa atin. Amen. Because we have a lot of gold. That's Amen. another topic. Amen. But sabi niya, ang taong ito, sa kahuli-hulihan, i-endorse siya ng judge. So, ngayon, everything That's right. everything is in place. Yes, The only yes, thing yes. na kulang is yung endorsement ni Digong. Yes, Which I yes, believe yes. it will happen That's on right. the 11th hour. That's On the right. 11th hour. Yes. So, we'll just rest, That's right. labor to enter into the rest of the Lord because He is the God who knows the end from the beginning. Amen. Alam na niya kung sino magiging presidente natin. Amen. So, relax na lang tayo. At saka, prayer, at saka, of course, Prayer. hindi na tayo magkapag-away. Yung iba kasi natin magkasamahan, parang mainit kasi. Alam natin yung mga kasama natin. Parang na-headline sa Facebook, yung isang kasama natin na nangangaway daw. Yung isa, pastor din, siya talagang susukla sa lalabanan talaga siya. Sabi ko, wag. Mga friends ko sila, ang ginagawa ko, itong mga videos ko, kahit ayaw nila sa akin dahil nasa kabila sila, magsisid ako. Hindi, ito bisidin ko sa kanilang mga messenger nila. Okay, yung kasama ko, actually, yung isa kong kaibigan na pastor, siya nag-suggest sa akin na magkuhan kami ng prayer ministry. Pero pagka nung mag-proclaim ako na pakman ako dahil nagpray ako, ewan ko kung nabasa niyo yung kuhan ko, yung an open letter to the Christians, yung kuhan ko. Doon nagsimula. Ay, hindi na siya umattend ng prayer meeting namin hanggang ngayon. But I am reaching out. I'm reaching out. Nakikita ko lang, Pastor, before we go. Sige, Pastor James, go ahead. Fine. Pastor Joshua, dalawa na lang ang pwedeng i-recommend ni Duterte. No? Kasi yung BBM, hindi pwede. Hindi. Yung si Lenny, hindi rin pwede. So, dalawa na lang. Si Manny or si Isko. Ayan. Pack up yan. Pero para sa akin si Isko, si Manny kasi kababayan niya. Yan ang mananaig. The same here. Ang ano ko talaga, Pastor James, na tama. Actually, when I heard that prophecy, nung tumakbo si Bongo
sabi ko, hindi kaya si Bungo kasi Christ din yung pangalan ni Bungo Christopher. He also is a man from nothing. Pero hindi may nagsabi sa akin na hindi daw kasi mayaman daw yan si Bungo. Sabi ko, recommendation ng judge, baka i-recommend siya. But when Bungo went out of the race, Withdraw. ayaw na niya, sabi ko, si Manny talaga to. Kasi si Isko, hindi Pwede. hindi magsaswak sa pangalan eh. Hindi. Kasi yung pangalan ni Manny is Emmanuel. So ang his name is really ordained for greatness. So kaya confident ako na towards the end kung makikita ni Digong just like what happened to Binay na dati si Binay yung malakas pero nung ano na si Binay na matatanggal dahil sa corruption, lahat naglipatan na kay Digong. kay Pinoy. So kay Digong. So ang nakikita ko Pastor James and Pastor Levi is that na on the 11th hour ayaw ni Digong, remember this, ayaw ni Digong na yung presidente niya, ang next president will be against him dahil we know what he did. So gusto talaga niya na maging good shot siya sa next president. Otherwise, he will go to jail. Okay, so wala naman po tayong panahon mga kaibigan. Sana mayroon pa tayong susunod. Imbitahin po, mag-imbita pa rin ako sa iyo. Siguro after 1 month by January. Okay, dahil marami pa talaga ako gusto na malaman sa inyo. Talagang wala na tayong panahon dahil at least 1 hour lamang yung limit natin dito. So, Pastor James, have your closing words, parting words. Of course, temporary lang. Then, Pastor Joshua. Yes, yung God's standard for choosing a leader, no, yung sa Deuteronomy 17:15, yung gusto ng mga Israelite na isang leader, isang hari, so anong sabi doon, be sure to choose a king leader, he must be your brother. So a brother in faith. Do not choose a foreigner who is not your brother. So ang number one criteria of God's standard for choosing a leader, a brother in faith. Number two is have faith like ours as Christians. Sino ba sa kanila na may faith na katulad sa atin? Sino ba sa kanila na brother in faith, yung mas value pa yan sa kapatid sa laman o kakilala, no? Brother in Christ, more than that. And number three is yung may compassionate heart. Amen. Sino ba sa kanila ang may puso sa mahihirap? Amen. Yung tumutulong talaga, no? Dati pa, ilang years na tumutulong na sino ba sa kanila ang tumutulong, mayroong compassionate heart para sa mahirap o para sa mga mayayaman, kasi mayaman na siya, no? Alam niya kung ano ang mga mahirap at alam din niya kung ano ang mga mayayaman. So ang tanong, ito, panghuling tanong, Manny Pacquiao winning? Sa palagay niyo, is Manny Pacquiao winning? Ang answer ko dyan, yes, if all born again Christians will vote for him. Amen. Okay, so Pastor Joshua, your parting words. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Levi. Maraming salamat, Pastor James. Lahat nakikinig, lahat na nanonood. Just remember this. Our God is in total control. Amen. He's the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He's the God who knows the end from the beginning. Amen. So, mga kapatid, this is just intramurals. Kung nag-aral tayo, intramurals lang to eh. Isang araw lang election, but we know who will be sitting in Malacanang come June 30, 2022. It's gonna be our brother, Manny Pacquiao. God bless everyone. Amen. Amen. Hallelujah. So, bye for now. And God bless us all. Okay?
Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye, Thank you. bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay. 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 Bye-bye.